Magandang araw po sa lahat ng mga mag-aaral at narito po tayo ngayon sa ating diskusyon sa Filipino 7. Noong nakaraan ay nagkaroon po tayo ng pagtalakay sa naunang leksyon. May kinalaman sa kwentong bayan at mga halimbawa nito. Ngayon ay tatalakayin natin ang susunod na paksa. Ang paghinuha ng mga pangyayari batay sa akda. Pag sinabi kasing paghinuha, ano ba ang mga palapalagay na masasabi natin kumbaga may i-express o dili kayo may mamahayag? Halina't talakayin natin ito. Isa sa mga madalas gamitin sa pagpapahayag ay ang paghinuha. Ang hinuha ay nangangahulugang isang pagpapalagay na walang kasiguraduhan o katiyakan. Sa madaling sabi, kumbaga, naninigurado ka pa lang, hindi mo pa matiyak kung ito baga ay totoo, hindi totoo, o baka naman nagsasaliksik pa nga lang. Siyempre pa, mayroon tayong mga hakbang para magbigay ng hinuha kung halimbawang mayroon tayong mababasa na isang akda na dapat nating maanalisa. Una, syempre naman, basahin at unawain ang akda. Hindi porke nagbabasa ka, yun na yun. Hindi po ganun, mga kaibigan, mga pag-aaral. Pagkus, kailangan mo rin unawain. Kumbaga sa, tinatawag itong comprehension o diligay pag-analisa at pag-unawa sa mga pinabasa sa akda. Tandaan, napakahalaga po ito, lalo na kapag meron kang babasahin na isang akda na dapat nating maanalisa. Hanggat maaari, suriin ang pinagmulan at mga detalye nito, pagkat kung lubos na maunawaan ang akda, madaling makapagbibigay ng sariling hinuha. Kaya nga, ito po mga mag-aaral, kung magbabasa man po tayo ng mga akda katulad ng maikling kwento, kwentong bayan, tula, nobela at iba pa, hindi lamang yung tipong nagbasa ka tapos na. Kailangang saliksikin, kailangang unawain yung binasa para mapag-alaman kung ano yung mensahe ng naturang akda. Pangalawa, mas magiging epektibo ito kapag gumagamit ng mga salita na nagbibigay hinuha. Narito ang mga sumusunod. Una ay ang salitang marahil. Kung mapapansin niyo po yung halimbawa dyan, marahil ay magiging matagumpay ang pangunahing tauhan sa pagbibigay ng aral sa kanyang kalaban. Kung mapapansin po ninyo yung mga salitang ito, kumbaga nagbibigay na ito ng hinuha o ng kanyang palapalagay batay sa nabasa niya. O may marahil na tayo, may salitang siguro. Halimbawa, kung halimbawa nagbasa ka ng Noli Me Tangere ni Rizal, halimbawa lang, tapos nag-isip-isip ka, palagay ko magiging sad ending ang story na to. Kung saan, alam naman po natin obvious yan, di ba? Siyempre, bukod dito, ayan, tingnan yung halimbawa sa terminong siguro. Masyadong kampante si Pilandok, kaya siguro matatalo ito kay Suso. Ayan, malamang ito ay galing mismo sa pabula na ang pamagat ay natalo si Pilandok. Siya nga pala, kung mapapansin niyo yung salitang siguro, parang may duda ba? May pagdududa ba? Kumbaga, meron dito yung ang tingin ko o sa tingin ko. Kumbaga, nag-iisip na yun ng opinion. Yan, halimbawa yung salitang yan, yung halimbawa yan, yung pangungusap na yan. Sa tingin ko, mali ang desisyon ni Pilandok na magpakampante at maliitin si Suso. Kumbaga, parang masasabi na, ay, tingin ko may mali dyan. Tingin ko may parang iba to. Mga ganun ba? Meron din iba pang mga salita tulad ng baka, yata, tila, at sa palagay ko. Na kung mapapansin natin, bawat salitang yan ay nakakapagbigay ng mga hinuha. Baka naman, ganun, o kaya, hindi yata magiging okay ang panahon O tila baga magkakaroon ng
tie up sa volleyball competition ngayon, o kaya sa palagay ko magiging maganda na ang talagang panahon, o sa palagay ko magkakaroon ng tunay na pagbabago. Ganun. Alam nyo kasi, ang pagbibigay ng hinuha, maaaring ito ay negatibo o positibo. Kung ikaw man ay magsusulat nito o dili kayo magpapahayag nito ng pasalita, maging maingat. Ang paghihinuha kasi magaganap kung binago ang naganap sa akda, may iba't ibang resulta. Isa na rito ang hindi pangyayari o pagbabago ng mangyayari sa akda kahit kaunti lamang ang pinalitan ng pangyayari. Sa bawat seleksyon, nagbibigay ng mga pahiwatig ang manunulat na hindi tuwirang sinasabi o ipinapahayag. Sa halip, ibinibigay ang implikasyon. Maaaring makabuo ng prediksyon o paghuhula kung ang naging wakas ng akda ay nakapitin. Kaya nga kung halimbawa magbabasa ng maikling kwento, tula, o hindi yung tula, nobela, at iba pang mga akda, depende kasi yan sa kung ano yung mga ganap dyan. Minsan nga, hindi po natin matiyak na, ay, ganun pala, ay, ganyan pala mangyayari. Kasi tingnan nyo, sa paghihinuha, hinuhulahan o parang nagkakaroon ng palapalagay, nanguhula kumbaga, hinuhulaan ng mambabasa ang mangyayari o posibleng nangyari sa akda sa pamamagitan ng mga pahiwatig at implikasyon na ginamit sa paghinuha. Hindi makagagawa ng hinuha ang isang mambabasa kung hindi ganap ang kanyang pag-unawa sa binasang akda. Sa makatuwid bagay, tatak ng pagkaunawa sa bumabasa ang kakanyahan na gumawa ng paghinuha at panghuhula sa hinihingi sa binasang akda. Punto por punto, mga mag-aaral. Kapag ka magsasagawa ng mga ganitong paghinuha, dapat sinisigurado mo na alam mo yung binabasa mo. Hindi yung tipong nanguhula ka. Diyan po natapos ang ating diskusyon para sa oras na to. Siyempre pa, ang susunod na diskusyon ay may kinalaman mismo sa pabula. Yan ang ating tatalakayin sa susunod na diskusyon. Maraming salamat po sa inyo pong pakikinig. Kita-kits po sa susunod na video.